Kaya nga, sinabi niya, di ba? Sinabi niya na yung mga pulis na yan, may training yan. Sabi ni Duterte mismo. Sabi mismo Pero niya. tama ba yun, Sandali Senator? lang, sandali lang. Sandali lang. Sandali. Sino bang pulis na gago na hahamunin mo yung kwa na bumunot ka? Pero in fairness napaka saludo mo na, mas gumanda ngayon itong si Madam Karen Davila pala. Gumanda ho siya ngayon. Okay na okay ho itong niya na to, itong interview niya na to dito kay Senator Bato de la Rosa. Grabe naman ho yan. Nakipagsabayan ho itong si Senator Bato de la Rosa dito kay Ma'am Karen Davila. At dito sa video na to, marahil hindi nyo pa ho napanood itong video na to na kung saan mismong mga senador na ang nagpapaalis kay dating Pangulo Rodrigo Duterte diyan sa nangyaring pagdinig sa Senado. Kaso ayaw pa hong umalis nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil marami pa daw mga katanungan na hindi pa nabibigyan ng kasagutan mapahanggang sa ngayong oras na to. Pero bago ho ang lahat ng yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dito. Sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, umpisaan ho muna natin. Yung dito sa nangyaring pagpapalayas dito kay Tatay Digong dyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi pa, kung parang ang dating natin, parang itong si Tatay Digong, na-miss ho niyang sumagot ng mga tanong Yung tipong kung habang binabanatan ho siya nitong si Senator Risa Hontiveros, lalo ho siya nag-iinit Ito, panoorin nyo ho mga kababayan. Na nakakabilib lang. Bigla lang ho tayong nabilib dito sa na footage na to. That was around 8 hours of hearing Pero 79 years old na si Pangulong Duterte. And yung mga tanong po ni Senator Risa were out of line. Wala Correct. And sorry to say, but these were ignored. Saka siya, nambibate siya. Yung si Risa Hontiveros nambibate. Different questions minimisquote niya at pinuput niya in a bad light yung mga statements and policies ni Pangulong Duterte when he said na I will take responsibility over the drug war, mga casualties yan. He was talking about the policies. Ibig sabihin, gawin mo yung tama. Pag may nagka-problema ka, ako ang sasagot sa'yo. Ito yung behind the scenes sa Senate probe kahapon. At andun kayo sa likod mismo ni PRD. At pong panoorin ito mga kababayan. Sa publiko, maraming problema na hindi nasasagot ng gobyerno na to. Minute lang Mga kababayan pero dyan sa pagdinig na yan, meron ho tayong napansin. Marami ho tayong mga personalidad na hinanap dyan na hindi natin nakita. Una na dyan, nasaan si Senator Amy Marcos dyan sa pagdinig na yan? Diba? Sinasabi niya, kaibigan siya ng mga Duterte. Hindi niyo ba napansin, bakit wala itong si Senator Amy Marcos dyan sa pagdinig na yan? Kung talagang ikaw ay kaalyado nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, dapat man lang sana nagmano ka dito kay Lolo, di ba? Dito kay Lolo Diggs. Noong pagdating niya dyan, dapat, tinignan mo, nag-hi hello ka man lang. Di ba? Hindi yung hinahanap ka ng mga, sinasabi mo, siyempre, kahit paano, dahil sinasabi mo, kaalyado ka ni Tatay Digong, kahit paano, kahit pakapyaw lang. Dinaig ka pa nitong si Senator Joel Villanueva sa ulang. Si Joel Villanueva, yung mga tanong niya may sense. Talagang yung banat niya nakagitna pero nakaano ho siya doon sa katuwiran na dapat protektahan yung kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino at hindi yung mga kriminal na nakakulong sa presuhan. Game. Isayang gasolina. Walang gasolina. Operation, walang pera yan. Alam mo, kakastos ang pulis sa sariling pulsa nila. Thank you, Mr. President. Butit na lang ako yung mayor. Ayan, sila. Puro siya po kumain. Ito, nandiyan. Pag magputo siya, sir, operation ko, bigay gasolina, bigay pera. Pulgar na natin lahat. Tapusin na natin. Ayaw pang umali si Tatay Digong kasi naalis ako tapos sa somon-somon nyo na naman ako. Iimbita-imbitahan nyo na naman ako dito. Ang mahal-mahal ng pamasahe. Taga Davao pa naman yan, di ba? Siyempre, hindi lang naman ho siya mamamasahe. Yung mga security personnel. Yung mga assistant niya. Hindi lang naman ho siya. Siyempre, sagot niya yung mga yun. No? Wala na hong trabaho yung mama.
Ngayon, ang gusto ni Tatay Digong, wala, hindi ako alis dito. Kailangan pag-usapan natin lahat yan. Di ba? Lahat ng katanungan nyo, kaya kong sagutin yan. Kaso ang problema nga lang, yung mga tanong nitong si Senator Risa Hontiveros, medyo alanganin ika nga. Pero pagdating dito kay Ping Lacson, bilib na bilib siya sa pagtatanong ni Risa Hontiveros. Anong gusto, eto tanong dito kay Senator Ping Lacson, anong gusto nyong gawin nitong ibang mga senador? Bastusin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte? I-contempt siya, sigaw-sigawan siya, duru-duruin siya dyan sa pagdinig na yan? Yun ang problema ho dito sa mga na to, individual na to, kagaya nitong si dating Senator Ping Lacson. No, siguro hinahanap niyang environment, kagaya dun sa Tuadcom, hindi naman ho ganun dyan sa Senado. Parang di naman ho kayo galing dyan, di ba? Senado ni sumuko sa atin. Kasi po Sige, tulak sa akin, maglabas namin. sila sumuko kay Tatay Six Tanong, ilang pinatay. Turo na niya na si Koy. Tanaw ko, magprangkahan tayo. Magprangkahan tayo dito sa Pilipinas. Marami tayong problema sa left and answer. Alam mo, unang pera. Pera pang operation, si pera sa gasolina. So, wala talaga. Sige ka lang puto sa pulis dyan. Solve. Ang pulis. Tatay Dix, tayo ka na daw. Hindi, marami pa siyang hindi na ilalabas eh. Marami pa siyang gustong sabihin eh. Ang problema, hindi niya pwedeng sabihin hanggat hindi dumadating yung tanong. Yung mga tanong naman ho nitong si Senator Risa Hontiveros, mga palsipikado, hindi ho niya pwedeng sabihin. Yung saloobin ni Tatay Digong, hindi ho niya mabuhos na maayos eh. Kasi wala yung mga tamang tanong para sabihin yung mga gusto niyang sabihin. Yan sa nangyaring pagtinig na. Ay, tumayo. Senator, kuhain ko na lang itong public forum ko. Total, government property man to. Ayaw ko. Ayaw umalis. Ayaw ko Hindi. Klase talaga ng si Tatay Digong. Pero hindi ko nag-uulyanin yan ha. Chairman, Grabe. ano ba ang narrative doon? Ba't ganun ka-high blood si Ah, PRD? Off-cam yun ha, sa live. Hindi Off-cam, tumigil, okay. ni-recess kasi nga, that was around 8 hours of hearing eh. Pero 79 years old now si Pangulong Duterte. And yung mga tanong po ni Senator Risa were out of line. Wala na eh. And sorry to say, but these were ignorant questions eh. BG Party List, wag ho nating kalimutan. Bisayag yun yung si Party List nitong si Sir Greco. Wala ho tayong talo dyan. Kung sakaling mapunta dyan sa House of Representatives yan si Sir Greco, panalo ko sa bayan ng Pilipino dyan. Supportahan ho natin Party List. Minimisquote niya, pinuput niya in a bad light yung mga statements and policies ni Pangulong Duterte when he said na I will take responsibility over the drug war, mga casualties yan. He was talking about the policies. Ibig sabihin, gawin mo yung tama, pag may nagka-problema ka, ako yung sasagot sa'yo. Pero hindi yung pinatay mo yung inosente, nasa droga ka, pinatay mo yung tao mo, tapos ako sasagot ng pinatay mo. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Dahil ang point nun, yung guilt mo, kaya namatay yun, hindi dahil hindi legitimate operation, pero pinatay mo yung tao mo dahil baka ituro ka. So, ikaw mismo, criminal ka. Yun, dun dinadala yun ang inaalis ni Senator Risa sa kwento na, yun, paano si Kian, hindi naman lumaban. Do you take responsibility over that? Paano yung bata, hindi naman lumaban? Do you take responsibility over that? Siyempre hindi. Dahil he takes responsibility over legitimate operations. Correct. Ibig sabihin, mayroong pulis, sinahabol yung pusher, yung pusher may barel, babarilin yung pulis, papatayin yung pulis, pinatay yung pulis to protect himself. Sagot ni PRD yun. Tatay Ibig Dix sabihin, yun. legitimate Correct. operation, you did that in defense of your life or defense in self-defense.
Pero yung Correct. isang pulis na patong sa droga, tapos gaya yung Cristina something Gonzales na naandyan na witness ng witness ng grupo nila na nag-aakusa kay President Duterte. Sinabi na siya mismo, pusher siya, dala siya ng pulis, tapos yung asawa niya, pinatutulak daw ng pulis, as pinatay din ng pulis. So yung police, criminal yun. It is not a legitimate operation. So hindi sagot ni PRD yun. Yung ginawa niya, kanya yun. Dun siya ipinipin down in a broader sense ni Risa, knowing na that will not be acceptable in court or by law. So kaya si PRD was saying, or si President Duterte was saying, mag-aral ka ng batas, magtanong ka sa abogado, dahil hindi ka naman abogado, she was drilling on that. So nagagalit si PRD dahil minamali mo yung kwento. Ang kwento dito yung drug war, hindi yung mga kriminal na pinatay ng kriminal ding pulis or kriminal ding opisyal. So 79 years old na. So we were all trying to calm him down dahil nagagalit siya dahil kaya may drug war para nun sa mga inosente na pinapatay ng mga kriminal. Correct. Hindi para sa mga kriminal na pumapatay ng kriminal na pulis, kriminal na opisyal na pumapasok sa droga, na pumapatay ng inosente. Correct. Yun Hindi para sa kanila ang drug war. Sila ang kalaban ng drug war. Oh, Yun po yun. Binabaliktad nila ang kwento eh. Kaya nagagalit si PRD. That's unfair for us dahil may namatay dahil nga ganun nga kalaki yung problema, ang daming sangkot sa droga eh. 'Di ba? Mga opisyal sangkot sa droga hanggang ngayon balikan. Balikan yung mga dating siga na nagtatago na. Ngayon balikan na naman. Alam nyo mga kababayan, totoo yung sinasabi na yan ni Sir Greco. No? Talaga nga yung mga panahon na to, napakatalamak na naman ho ng ipinagbabawal na pulburon. No? Bagay, kahit hindi naman ho natin idiin dito sa PH Update, kitang-kita naman ho yan sa karsada, kitang-kita naman ho yan sa mga lugar na kung nasaan kayo ngayon, yung environment, hindi na ho kagaya noong mga panahon itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nag-iba na ho talaga. Maraming nabago mula nung umalis ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang presidente. Dito sa video na to, bago ho natin panoorin ang talakayan nitong si Senator Bato de la Rosa at itong si Ma'am Karen Davila, panoorin ho muna natin itong Christmas greetings itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito ho, merong ano sa inyo si Tatay Digong para dun sa mga kriminal. Alam niyo, ako'y tao. Hindi ho, kasi konektado ho yan eh. Yung saywar kasi yung ginagawa ni Tatay Digong, di ba? Pagka nagsasalita siya, yung mensahe niya, pag natatanggap nitong mga masasamang elemento na to, nagkakaroon ng chilling effect para dito sa mga kriminal, yung mga sinasabi ni Tatay Digong. Yung tipong kahit na hindi na gumalaw yung mga kapulisan, sila, magiging praning yung mga yan, magiging paranoid, sila nagtitirahan ho. Kaya yung approach ni Tatay Digong, hindi lang doon sa talagang yung kapulisan napaka-active sa paghuli dito sa mga masasamang elemento na to. Pati doon sa mga pronouncement niya, doon pa lang sa mga pronouncement ni Tatay Digong, talagang matatakot na itong mga masasamang elemento na to pagka narinig nila itong mga ganitong klaseng litanya nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pakinggan ho natin. Alam niyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin. Merry Christmas. Kayong mga drogista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung napapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Kaya malapit na Pasko, kaya para doon sa mga gumagawa ng masasamang mga masasamang bagay. Baka ito na ang huling Merry Christmas nyo dahil pagka naupo itong si VP Sara sa 2028 at itong si Tatay Digong, para doon sa mga taga Davao, mauuna kayo ng konti. Mauuna kayo ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, ang implementation, buong Pilipinas na ho ulit. Ito na ho mga kababayan. Pakinggan ho natin ang talakayan nitong si Ma'am Karen Davila at nitong si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa mga ginagamit na taktika nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte para matakot itong mga masasamang elemento na to. Ito. Yes, all right. I'm going to read this. Technically, I don't know why this was not mentioned in the Senate, right? So technically, the term neutralize and negate
has been included in the 2014 revised PNP manual of the Anti-Illegal Drugs Operations and Investigation. This was even before the time of former President Duterte. This was included during the time of then DILG Secretary Mar Rojas. So panahon pa po ito ng yumaong si Pangulong Noynoy Aquino. Right? So Justice Carpio said the term neutralized and negation has been included already in the 2014 revised PNP manual. So when you became PNP chief, technically the words existed. Yan na yan, matagal na yan. Okay, now, the thing is, even in the circular in 2014, it was not specific what it meant, no? When you came in, nandun na yun. So Justice Carpio said the manual or the circular is technically unconstitutional. The question now is this: somebody has to show that the implementation of the circular is you are violating the rights of the individual or you are committing human rights. So yan na ang tanong ngayon. During your term as PNP chief, how did neutralize and negate? How was that implemented? Okay, Karen. Yung pakinggan ho natin. Neutralize. Saan ba to? I will give you statistics. 1.6 million drug users and drug personalities, users and possessors, nag-surrender. They were part of the neutralization effort of the Upland. Actually, itong binuksan ho nilang usapin na to ng mga taga-House of Representative, ano to double-edged sword to pwedeng maging pabor sa kanila o lalo lang lumabas, lalo lang numingning ang mga legasiyan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dalawa lang ang pwedeng mangyari dito. Pagka hindi nasira itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa issue ng war on drugs na nagdaan na administrasyon, pagka hindi ho nila nasira, hindi ho nila nagiba ng tuluyan itong si Tatay Digong, lalo lang hong matatatak sa kaisipan ng sambayan ng Pilipino na yung kanyang war on drug talagang naging kapaki-pakinabang para sa mga ordinaryong Pilipino. Pagka naman ho nagkataon, maraming nabola, pero sa bagay, tapos na ho yung pambobola nila dyan sa Tuwad Committee. Pag nagkataon, ito ano lang naman, kumbaga hypothetical lang naman. Magtagumpay sila. Magtagumpay itong mga individual na to na masira ang legasiya ni Tatay Digong at mapasama yung nangyaring war on drugs ng nagdaang administrasyon. Ang problema ho dito, lalo hong lalaganap ang ipinagbabawal na gamot sa ating bansa. Kasi lalakas ang loob nitong mga masasamang elemento na to. Tingnan nyo naman, paano pa kami huhuliin. Yung huling gumawa ng war on drugs, tingnan nyo ngayon. Diba? Sirang-sira si sambayan ng Pilipino. Wala hong politiko magkakaroon ng lakas ng loob na pakialaman ulit yung droga na yan. Sino makikinabang? Yung mga politikong nasa loob ng ipinagbabawal na pulburon. Double barrel. 300,000 nakakulong sa mga prisuhan. Buhay yan lahat. Punong-puno ating mga prisuhan. Problema tayo sa overcrowding of our police station jails. Dahil nga, sa dami nating hinuli. Nakakulong yun. Buhay yung lahat. Buhay lahat yun. So, sabihin mo, mayroong 6,000 na namatay. Sabihin natin, hindi ko rin kiniklaim na lahat yun ay justified na pagkamatay. Dahil alam natin, mayroong mga pulis na nagluluko at pinagkakasuhan natin. So, kasama na ngayon sa buong neutralization effort, nag-surrender 1.6 million, 300,000 ang arestado, facing charges, nakakulong, at yung 6,000 na namatay. Sila nakapokus na sa 6,000 na namatay at gusto nila na yung term na neutralization doon sa memorandum circular na pinirmahan ko ay doon lahat sa patay yun. Kinalimutan lang yung 1.6 million na nag-surrender. Yun ang problema. Yun ang problema dito sa mga question na to. No? Kinalimutan ho nila yung mga nag-surrender, yung mga buhay, yung milyong-milyong na kinabang dyan sa war on drugs itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ini-emphasize lang ho nila yung ilang libo na nagurgur. Malamang sa malamang, hindi nga gobyerno gumurgur sa mga yan. Yung mga sindikatong nagpatumba sa mga yan. Ang problema ho dito mga kababayan, bakit natin tinitignan itong mga... ibigay natin sa kanila yun. Mga tao din yung mga yan. Walang problema. Okay lang yan. Pero bakit hindi natin tignan yung kabilang side ng istorya na kung saan napakaraming nakinabang, milyong-milyon ng mga kababayan natin ang sumuko. Hindi nagurgur dahil sumuko sila. Nagpa-rehab sila. Ngayon okay na sila. Yung iba okay, pero yung iba mga baliw na ho talaga. Wala tayong magagawa dun sa mga... Nila yung 300,000 na arrested, buhay, nagkakulong sa prisuhan. Because they want everything to suit to their narrative. Ano pa yun Yun pa yung mga nag-surrender.
Okay, iba pa ho yung kunyari, pamilya ka, wag ka nang wag ka nang mag-surrender, mag-ano ka na lang, parehab ka na lang ng mag-isa mo, di ba? Pasok ka na lang para wala ka ng record, hayaan mo na sila, basta ikaw, diretso ka na sa rehabilitation center, di ba? Marami ho yung ganun, marami hong yung mga ganun, yung nahihiya ho sila dun sa mga pinagagawa nila. Na the drug war is very bad. Very bad. Tanungin natin yung 1.6 million na nag-surrender kung kumusta na buhay nila ngayon. Correct. Marami nagpapasalamat. Maglalakad ako sa kalsada. Daming former addict, mga tricycle driver, lalapit sa akin, Sir, salamat sa inyong tukhang. Kung wala yung tukhang, wala na ako ngayon. Patay na ako siguro dahil overdose ako sa droga. Ngayon, Okay. sir, mataba na ako, mag-healthy na ako dahil kuminto na ako sa droga. Reform All right. na. Okay, so you make a fair argument there. Ang tanong ko ngayon is this. Former President Duterte in the Senate said, okay, is he even encouraged police officers, alam nyo, pilitin yung manlaban. Pilitin yung lumaban. Right? Sinabi niya yon. Tama? Sinabi niya yon, Senator. Pilitin yung lumaban para in effect, I'm presuming, no, I'm saying that in effect, para yung police, pwede niyang mapatay yung suspect. And Attorney Shell Diokno, I mean, when you go through really the role of the police officer, is that the role of the police officer? Was that right? In effect, Duterte meant provoke it. Provoke them na manglaban para mapatay nyo. Kaya nga, sinabi niya, di ba? Sinabi niya na yung mga pulis na yan, may training yan. Sabi ni Duterte mismo. Sabi mismo Pero niya. tama ba yun, Senator? Sandali lang. Sandali lang. Sino bang pulis na gago na hahamunin mo yung kuha na bumunot ka? Pero in fairness saludo mo na, mas gumanda ngayon itong si Madam Karen Davila pala. Gumanda ho siya ngayon. Okay ho itong niya na to, itong interview niya na to dito kay Senator Bato de la Rosa. Bumunot ka, lumaban ka para magkabarilan tayo. Do you have time to do that? Do you have time to do that? Yun lang ginamit lang ni President Duterte yung para matakot ang mga kriminal. But ako, never niya ako sinabihan na hamunin mo, bigyan mo ng chance lumaban para mamatay. Never ako niya sinabihan yan. Kasi alam niya, edukado ako. I am a PMA graduate. I know the law. Kahit hindi ako lawyer, matagal akong nag-i-enforce ng batas at hindi ko gagawin yan kung iutos niya sa akin. Kung iutos niya. Pero my God, hindi niya sinabi sa akin yan. Magaling lang siya gumamit ng mga term na yan para matakot ang kriminal. Tayo ay naniniwala doon sa sinabi na yun itong si Senator Bato de la Rosa. No? Ginagamit lang ni Tatay Digong yung mga ganyang klaseng litanya para takutin itong mga masasamang individual na to, yung mga masasamang loob, nga. Pero kung gagawin ni Tatay Digong yung mga klaseng bagay na talagang pipilitin, hindi na, paano nyo gagawin yon? Sa kalagitnaan sasabihin nyo, okay, hawak mo yan, laban ka, ganon? Hindi. Pagka nakita mong medyo na yan, meron ng bakal sa gilid yan, huwag mo nang hintayin bumunot yan, unahan mo na yan. Ano sasabihin mo? Ibaba mo yan? Hindi. Yung mga pulis ganon. Kasi meron yung pagka kinalabit yun, wala ka ng control doon. Kung sinong tamaan nun, wala nang pakialam yun. Wala akong kinikilala yun kung sino, walang sinisino yun. Bata, matanda, single, may kabit, may asawa, walang pakialam mo yung kakarampot na bakal na yun. Kaya pagka yung pulis nakita niya, armado yan, automatic na ho. Wala nang yan. Paano pag naunahan yan? Kahit hindi ho iutos ni Tatay Digong yan, ganun ho ang mangyayari dyan. Sigurado tayo. Kahit ako pulis, halimbawa ako pulis, meron akong nakita gumagawa ng illegal. Ngayon, binunutan ko. Kita ko, meron siyang armas na dala. Hindi ko na yan. Huwag kang gagalaw. Pero pagka gumalaw, yayariin yan. Mayayari ho talaga yan. Kahit sino naman hong tanungin natin dito. Dahil ang tawag ko doon, armed and dangerous. Pananakot nga. Takutin niya para, huwag tayong magluko-luko dito kasi mamaya, encourage tayo ng pulis na lumaban, mamamatay talaga tayo nito. Magaling sa cyber tactics niya si Pangulong Duterte. But, my God, fiscal siya. Ako, PMA graduate ako. Alam niya, pag-utusan niya ako na, palabanin mo para mapatay mo. Practically, sabihan ko sa kanya, Sir, may time pa ba tayong maghamon pag ganyan, mag-arestuhan na, may baril yung kalaban at lumaban? Maghahamon pa tayo o bigyan pa natin ng tsansa? Wala na. Never, it cannot happen. At wala na, imposible ho yun. Yung sinasabi nila na, sinasabi ni Tatay Digong, ano lang ho yun, kumbaga, bola lang ho yun.
Biro lang yun. Pipilitin mo lumaban. Paano mo gagawin? Yan, lumaban ka, tapos hindi po, imposible yun. Basta yan, kung walang armas yan, hindi lalaban yan. Wala pa ho tayong nakita. Maliban na lang doon talaga sa mga sobrang praning. Pagka kahit na walang armas yan, kukuha ng kung ano-anong mga magagamit yan para talagang mapigilan o mapabagal ang pag-aresto sa kanya. Di ba? Kukuha ng kutsilyo, kukuha ng itak, kukuha ng kung ano-ano. Pero pagka merong armas yan, automatic na ho yan. Wala nang maraming cheche-bureche. Yan pagka nakita mo, diretso na. Wala nang sabi-sabi pang lumaban ka. Kung may time man tayo na gagawin yan, do you think gagawin ko yan? Police officer ako. May tsapa ako. I have sworn to serve and protect. So moving on from this topic, are you saying that in the end, because today you denied being a part of the supposed Davao Death Squad, you can't even confirm the existence of one when you were chief in Davao. 3, you said the president never commanded you, in other words, to do that. What was it then? Is it so, what's going on? Ano to? Is it just Cywar? He uses words loosely. Ano to, sir? Ba't siya ganon? Alam mo, kung if you want to, gusto mong kunin yung effect ng kanyang kagalingan, magsaywar. Hindi pa siya nakaupo as president. Hindi pa siya naka-take out by July 1 as president. Ilang libo na ang nakapila sa police station para mag-surrender. That is the saywar effect of President Duterte. Nakapila na mga adik mga puser, nakapila na sa station para mag-surrender. Hindi pa siya nag-take out Hindi pa siya naging-presidente. That is the saywar effect dahil magaling siya manakot ng tao. And yung correct. sabi mo na I am instructing the police to encourage the criminals to fight it out para mamatay yung mamatay yung criminal, that is part of his saywar tactics. Kaya nga, nag-surrender ang marami. Pero kung sabihin mo na sinabihan ako, I can tell you frankly, never ako sinabihan na palabanin mo. Wala. Sa kanya, sinasabi lang niya yan sa media para to spread the message, to send the message down the spine of these criminals na mamamatay kayo kapag Correct. lumaban kayo sa pulis. Yun ang ganyan. The message. Ayun na nga mga kababayan, ngayon naman lumipat tayo dito kay Congressman Dan Fernandez. Ituloy natin yung nangyaring talakayan kahapon diyan sa House of Representatives. Marami silang, marami banat itong si Congressman doon sa video na yon. Ito mga kababayan. Marami pa tayong hindi nasasagot ng mga punto de vista nitong si Dan Fernandez dito. Tuloy. Hingi lang din po ng reaction doon sa sinabi sa Senate kahapon na ayaw niyo raw magbigay ng address. Yung gusto nila ipatawag. Yung address? Well, actually, ang inaano nga para nadinig ko na yung address doon sa kay Kerwin Espinosa. Kasi ang ating COMSEC, they course it through the PNP. Hindi naman tayo ang direct na nag-imbita kay Kerwin Espinosa. Ang nag-invite doon si PNP. So dapat ganoon din ang gawin ng Senado. So anong diyan? Anong gagawin ng Senado? Makikipag-ugnayan pa sa PNP, ganon? Ganon gusto niyo. Nasa inyo na. Ano kayo? Kumbaga, nasa upper chamber sila, nasa lower chamber sila, pero parehas lang naman kayo. I-share niyo lang. Sino nagpadala ng invitation? PNP, ganon. Na pumunta siya dyan sa hearing. Hindi, siyempre, yung committee nitong yung tuwad committee na yan, kayo ang nagpadala ng imbitasyon kay Kerwin Espinosa. Ang gusto lang ng committee dyan sa Senado, ibigay lang yung address para isend doon. Ang gusto nyo, makipag-ugnayan pa sila sa PNP, anak ng tawa. Meron talagang, ibang klase talaga yung nito mga individual na to. Iba yung tama nila, ika nga. I-course to sa atin. I-course to rin sa PNP. And doon sa kay Jimmy Guban para nadinig ko rin nata, yung kay Jimmy Guban. Iko-course through nila yun sa Bucor. Not sa amin. Kasi nga, may responsibility yung protection and security ng mga PDLs is under the Bucor. Not with the House of Representatives. Kaya I think they're barking on the wrong tree. So, I hope that they'll be careful about it. Wow. Yung Sandro Chona, pambilyonaryo. Ay, Kong Benny and Kong Dan. Sir, personally, kayo po ba naniniwala na may inamin si former president kahapon? Tingin niyo po ba may pag-ako on his part? Kasi ang binabanggit po kaninang umaga ni Attorney Panelo, wala naman daw inamin. Figure of speech lang daw yung Davao Death Squad. Unang-una kasi, hindi naman resource speaker si Attorney Panelo abogado siya ni dating Pangulo. So, hindi naman siya resource speaker. Pangalawa, nakita naman natin inamin ni
former president. Kasuhan nyo na. Kasuhan nyo na kung inamin pala, di ba? Diyan kayo magaling, puro publicity stunt eh. Inamin pero wala namang kaso. Yung talagang responsibility niya, inako niya. Naku. Yung mga pagpatay na yan, yung DDS niya, inako niya yan eh. Ngayon, kung sasabihin ng ibang mga abogado niya na nagbibiro lang siya, di ko na alam kung anong, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, pag ako sinabi sa akin na papatayin ako, matatakot ako eh. Di ba? Oo. Tapos sabihin sa akin, bibiro lang ako. Tanong niya, sagot niya no? Di ba? Oo. Ako tingin ko kasi that era was already passé eh. That's already done. I mean, let's face it, we evolve, to find out that those kind of treatment to the Filipino people about joking on serious matter will not be considered rightly by the Filipino people now. Kasi nga, I think the Filipino people are now waking up na nakikita po nila na may mali. Precisely because somebody na within their group have spoken about these things. So, tapusin na po natin yung mga joke-joke kapag once na nagsabi ka na doon. That's it eh, di ba? Sometimes, like for example, yun sa edad din po ni former President Duterte, and the way yung style niya ng panunungkulan for so many decades, we have seen yung strong personality niya. And he cannot change that anymore, being an old person. And I think, nagmamanifest yun doon sa kanyang speaking from the heart. No? At pag nasasabi niya, nakikita ng mga lawyers niya na mali. So, sinasabi na lang nila na joke. Pero, ako, I understand yung situation ni Presidente. Being mayor for so many years, tapos naging Presidente, naging strong, then suddenly, babaguhin niya yung style niya. That's hard. That's hard. And that's the reason why meron siya mga general. Ako naman pinagtataka ko, paano mo nabago style mo, Brad? Yung nag-send ng picture, ako. Talaga sinend. Matindi ho. Tatlo silang talagang nawalan damit eh. Di ba? Ang tanong ko, sir, paano mo binago ang personality mo? From bold star, paano ka naging politiko? Di ba? Yun ang nakakapagtaka dun eh. Kung sinasabi mong mahirap ng baguhin dahil matanda na, ikaw din naman matanda ka na eh. Diba? May edad ka na, Dan Fernandez. Pero yung banat mo kay Tatay Digong, ang tanong, baka mapahanggang sa ngayon, sumisimple ka pa rin, ha? Napapanood nyo ho ba sa Viva Max yan? Tatanong tayo dito, di natin sinasabing napapanood siya doon, ha? Napapanood nyo ho ba siya doon? Meron ho ba siyang kamukha doon? Baka yung driver ng tricycle driver. Ano na to? Na nakaikot sa kanya to remind the people na hindi yun ang ibig sabihin ng presidente. Pero tapos na po yung era na yun. Dapat ayusin na po natin. So sir, tingin nyo wala nang kawala? Talagang dire-diretso na dun sa crime against humanity and possible makarating na ng ICC, gamitin sa ICC yung kanyang pronouncement at pag-amin. Natuloy na lang yan. I'm pretty sure. Dapat hindi ako pabor dyan sa ICC na ever since nagsalita na ako sa niyan dati pa. But of course, the international community is really watching. The Republic Act 1951, nakita ko rin yan, nabasa ko na meron pala tayong batas na gano'n. Yung jurisdiction over this matter will be under the Philippine courts. And establishing special courts can be done by the DOJ according sa Republic Act 1951. And all the international laws must be considered as well. Now, kung magpa-fail po ang DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will take cognizance. So, I think it's really up to the DOJ to do their work. Sa akin, parang mas maganda na domestically na lang siya ma-prosecute, no? Para pag halimbawa, ang DOJ nagsabi na mayroong prima facie evidence na dapat siya ay ma-prosecute at ni-charge ng court dito, hindi na siya papatawag ng ICC. Dapat mayroon na ritong tinatawag na proper judgment ang ginagawa ng ating bansa eh. Diba? Yun ang sa amin. Ako, naintindihan ko naman ang kalagayan ng ating Pangulo tulad ni Congressman Fernandez. Naintindihan po namin yan kasi wala nang naging mayor siya. Magulo sa Davao eh. Nung naging mayor siya, talagang sa Davao magulo. Ang daming NPA. Ang daming... Oo, magulo. Nung bago siya maging mayor, magulo ho talaga Davao. Sobrang gulo ho ng Davao. Pero nung naging presidente na si Tatay Digong, bigla hong umayos ang Davao. Kaya yung mga taga Davao na nandyan sa Maynila, pagka sobrang proud ho sila na taga Davao sila. Pagka tinatanong ho sila, sinasabi nila taga Davao sila.
Dahil maayos na. Ginawa niya, nilinis niya. Yun din ang kanyang ginawang template sa buong bansa. Naunawaan ko po ang ating Pangulo tungkol dyan. Subalit hindi niya pwedeng i-skirt ang responsibility ng isang leader ng bansa. Siguro kung siya ay a private person lang, pagsalita siya ng ganyan, magbiro siya, okay pa eh. Pero pang isang Pangulo ng bansa, nagbiro ng ganyan, ginagawa lang sa babae. Oo. Nakakatakot yan. Gagayahin ng bawat Pilipino yan. Maghahamon. Sasabihin na papatayin kita. Yun. Gayahin na ng Pilipino yan. Anytime. Yeah, actually, nangyari yan ng panahon nun. Naging strong yung mga mayor, mga nagmumura na rin. Maraming ganun. Maraming nag-emulate ng ng ginagawa niya. And I hope na mag-stop natin na po talaga yan. You know why? Sana hindi ka magmura pag governor ka na. Alam mo kung bakit ko nasasabi? Ang tanong, Trasabante, mananalo kaya siya? Di ba? Sa lahat ng nangyayari ho na to, doon sa lugar na tinatakbuhan itong si Dan Fernandez, huwag niyong iboto yung mama na yan. Magiging kasangkapan lang ho siya ng administrasyon dyan sa lugar nyo para maitulak ang interes ng administrasyon itong si Marcos Jr. Preparasyon ho lahat yan para sa pagdating nitong si Martin Tambalus Romualdez sa 2028. Kaya lahat ng aso niya, pagkatapos na termino, pupunta ho yan sa Laguna o pupunta yan kung saan-saan. Yung mga young guns o yung mga matatandang congressman na tapos na yung kanilang termino, ginagawa hong gobernador sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Para sa 2028, nakalatag na ho yung makinarya nitong si Martin Tambalus Romualdez. Dapat this have to stop. Yun ang sinasabi natin, the law must be applied to all or none at all, di ba? Ngayon, ang problema, kung halimbawa nagmumura si former president sa Senado, tapos inayaan natin magmura dito, what prevent others to make that kind of statement as well? Papatay. Halimbawa, si Laila de Lima, o sabihin niya, patay, o contempt mo siya, o pag hindi withdraw. Kasi pinabayaan natin. So, huwag natin hayaan na dungisan yung institusyon. Hayaan na natin dungisan tayong mga parliamentarians. But yung mismong institusyon na mapapunta yung record ng mga sinasabi ng bawat isa dyan, na babasahin ng mga susunod na henerasyon, nakakaya tayo. Nakakaya. Di ba babasahin nila, wala man lang nag-stand para i-delete o tanggalin yon sa record ng Senado and even in us. Kaya nga sabi ko, pag dito, hindi ako papayag na maputin to record yan. Mabubura ko yan. I mean that I'm point of order. I'm pretty sure all of the chairman and all the members will agree with me na hindi po natin pwedeng ilagay sa record yan. Lalabas dyan yan lahat ng mura. Lahat ng mga masasakit na salita na hinayaan natin. At tayo ang sisisihin ng mga susunod na henerasyon for that. I like our people to know na lahat. Alam nyo kung sinong sisisihin ng susunod na henerasyon. Kayong sisisihin. Kasi merong isang presidente na talagang merong paninindigan para ayusin ang mga kamalian sa ating pamahalaan. Ang ginawa nyo, giniba nyo itong mga politiko na konektado dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yun, maaalala kayo, bababa kayo sa kasaysayan bilang mga congressman na nagtangkang wasakin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero hindi ho kayo magtatagumpay. Tandaan natin, itong mga tao na to, kaya malalakas ang loob ng mga to, tapos na ho termino nila. Tapos na ho pagiging congressman nila. Ngayon tumatakbo ho yan ng mga nandyan si Laguna. Itong si Abante, hindi pa ho. Kaya medyo, kita nyo, medyo yung dating ni Abante, ako naman, hindi ko papapasukin ng ICC. Loko-loko. Kung ikaw lang pagbibigyan, gaya-gaya ka nga, di ba? Yan sinasabi ko Oh. Kung ikaw pagbibigyan, kung pwede lang kunin ng ICC bukas si Tatay Digong, tingin ko, pinakuha mo na alam nyo mga kababayan, si Tatay Digong, galit na galit dyan sa lolo na yan. Bakit kanyo, ginagaya niya yung style ni Tatay Digong? Wala namang problema mong gaya ng style. Ganyan naman talaga buhay. Gaya-gaya lang, ika nga. Pero yung ginagaya mo, tapos binabanatan mo, anak ng toko, huwag ganoon. Ang baboy naman nun po ng pronouncement ng Pangulo, kahit na pagumura niya, recorded po yan sa Malacanang Nasa archive yan. Lahat ng mga sinabi niya. Pag pagumura niya, alright. Kaya nga ako, pag may program ako, o meron akong nasasabi, kahit sa pulpito, may mga nagbabasa akin, minumura ako Bakit? Alam ko kung saan galing yun Di ba? But the thing is this, yung PI, hindi lang mura yan Nanay ko, tinutukoy mo dyan Nanay ko yan Terrible mahal ko nanay ko Ba't mo kinakailangan murahin? Kung magagawa ka ng PI. Oo, siguro, yung gago matatanggap ko Kung talagang gago yan
yung tarantado, kung talagang tarantado yan, sinasabi ko yan sa pulpito eh. Kung talagang tarantado ka, hindi mura yan, totoo yan. Pero yung PI, aba, pambira, pagtanggap ng... Ibig sabihin, tarantado ka pala, sir. Kung hindi pala mura yung tarantado, ito tarantado ka. Ating kababayan yan. Minumura mismo yung nanay niya. Ay po, hindi yung matanggap-tanggap sa akin yan. Oo. Sir, last na lang. Sir, so if in case na pag umattend siya sa Quadcom, tapos ganon, anong gagawin natin, sir? Point of order. Yeah, ganun. Tapos we will try to remind him. Tapos pag paulit-ulit pa rin, then we have to take action. Well, ako ang nakikita ko dyan, I try to tell this to Chairman Ace eh. Sabi ko, kapag gano'n, nagsalita siya ng panay mura inabot natin doon. I think we have exhausted yung mga bagay na itatanong sa Senado. To be honest, I'm candid with that. Ay yung magandang nagawa sa Senado na umamin si former President about the DDS and also yung trying to convince yung mga criminals to take arms and for the PNP to kill them. So yun, na-establish natin yun. And sabihin na nilang joke yun, whatever, bahala sila. Pero na-establish natin doon sa statement nun. And ako, okay na yun eh. Nakuha na natin pinaka-gist ng sinasabi hindi. Natatakot ka. Ayaw mo na magpunta doon si Tatay Digong. Naduduwag na ho sila eh. Dahil nakita nila itong si Tatay Digong. Naku, itong matanda na to, wala nang pakialam to. Nakikipagsabayan na, ika nga. Kaya ngayon ho, okay na daw yun. Okay na daw yung pagpunta ni Tatay Digong dyan sa Senado. Baka hindi na ata imbitahan. Natin na meron tayong DDS, meron patayan. Ang hindi lang natin masyado na-establish doon that they denied is yung reward. Yung kasi reward. Hindi inamin. Pero hindi, yung reward, yun ang sentro ng investigasyon nyo. Yung sentro ng investigasyon nyo, hindi natalakay doon. At ang matindi dito, humina pa ang inyong argumento kaugnay doon sa issue ng reward system. Kasi yung si Grijaldo, sabi niya, walang ganun. Kaklase ko yung si Rui Nagarma, wala namang ganun eh. Siya lang ang may alam eh, habang sinasabi niya, umiiyak siya eh. Kung mapapansin nyo, yung sinabi, merong 7 na pangalan. At tinatanong doon kung binayaran yon. Tinanong ni Senator Risa yon eh. Ang sabi, hindi, mayayaman yun eh. Mayayaman yun, yung mga yun. Parang ganun pagkakaintindi ko. So, nandun yung denial about that matter. So, probably, yun yung mga issue na pwede namin explore. Kung more people will come out and try to reveal yung mga payment system that was not that transparent. Ang tanong, anong gagawin nyo kung sakaling nakaligong kayo ng mga ebidensya, kakasuhan nyo si Tatay Digong? Ipapakulong nyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Naku, ibang usapan na ho yun. Pagka pinakulong itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, magkakagulo ho Pilipinas. Sa tingin natin, magkakagulo ho. Yun ho ang pinakahuling bagay na pwedeng gawin ng administrasyon na to dito sa mga Duterte na to. Ipakulong itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-iingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.